Mga biday sa magandang oras sa lahat at welcome po sa aking channel. Eto po, magbigay lang po tayo ng reaction po mga kabida. No? Dito ho sa post po ng unofficial Ronald Bato de la Rosa, solid supporters. Ano? Yung kanila pong post po mga kabida, may kaugnayan po ito sa comment po ni former COMELEC Commissioner Attorney Rowena Guanzon. Ano? Patungkol po sa reaction po niya doon ho sa panawagan po ni President Bongbong Marcos na magtanim po ng kahoy. Ayan, para ho iwas baha po mga kabida. Ang kaso lang po hinanapan po mga kabida, ito pong si Pangulong Marcos po ni Attorney Guanzon po ng resulta po dun ho sa flood control projects po ng DPWH. Ano? Mantakin nyo, 4,000 plus pala yun na mga proyekto. Okay? Hinanapan po ni Rowena Guanzon po ang Pangulo. Sana po yun. Yung 4,000 plus na flood control projects. Hindi po yung pagtanim po ng kahoy. Ano? Ang atupagin po ng Pangulo ho dito. Ito hong flood control projects, billions of pesos ang ginastos po dito mga kabida. Nasaan na daw yun? Eto. Babasahin ko lang po. Ano? Ito pong post po ng unofficial Ronald Bato de la Rosa, solid supporters. Ito po yung kanila pong post, mga kabida. Guanzon, hinahanap na ang 4,700 flood control projects ni PBBM. Ayan. Ito po, babasahin ko lang po mga kabida. No? Hindi na napigilan hanapin ni dating Commission on Elections o COMELEC Commissioner Rowena Guanzon ang 4,700 flood control projects na ipinangako po mga kabida noon ni Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. Sinabi po ni Guanzon sa gitna ng kaliwat kanang baha sa iba't ibang bahagi ng Pilipinas sa pananalasa ng bagyong Krising. Ayun. Actually, matagal na po yung problema po ng baha po mga kabida. No? Hindi lang po itong bagyong Krising Every time meron pong bagyo, meron pong pagbuhos ng malakas na ulan, may mga pagbaha po, ano? Okay? Kaya nga, inanapan po ngayon ni Attorney Guanzon, ito pong si PBBM, na saan na po yung ipinangakong flood control projects. Okay? In fact, kabilang po itong flood control projects noong 2024 ata, no? Mga kabida, na national budget po. Okay? At hanggang ngayon, wala pong may pakita po na proyekto po mga kabida. Billions of pesos yun ang ginastos po ng gobyerno, mga kabida. Pero kung meron man pong proyekto na naipatayo po mga kabida, bakit hanggang ngayon meron pa ring mga pagbaha, Diba? Yun yung tanging solusyon po na nakita po ng gobyerno. Ito hong flood control. Kaya tinawag po ng flood control para makontrol yung pagbaha po, mga kabida. Hindi po itong panawagan po ni PBBM, magtanim po tayo ng punong kahoy. Actually, matagal na po yan Diba? Usual na po yung ginagawa po ng mga environmentalists, mga grupo po na meron pong advokasya po mga kabida sa environment. Meron na pong mga tree planting activity, ito hong mga reforestation, mga kabida, Tagal na po yan. Okay, regular na po yung aktibidad na magtanim po ng punong kahoy. Bakit hanggang ngayon nandyan pa rin, Diba? Kasi ang pinaka-immediate na pwede hong magawa po ng gobyerno dito, ito pong urgent po itong flood control projects. Ang kaso lang po wala Wala ko tayong nakita po, mga kabida. Hanggang ngayon andyan pa rin yung mga pagbaha po, sa iba't ibang bahagi po ng Pilipinas. Sa Maynila, sa Cebu ngayon, okay? Pinaka-latest po dinalaw po ng baha itong Cebu. Kung tutuusin po mga kabida, seldom lang po itong Cebu na bahain po, pero ngayon, okay, parang ito na ata yung destination po ng baha, mga kabida, Matapos pong
binisita po ng baha ito pong Maynila, ang Davao, at iba't ibang bahagi po ng Pilipinas, ano, mga kabida. Kaya nga, yun eh. Yun yung tanong, saan na yun? Yung 4,700 flood control projects. Kasi itong 4,000 mahigit na flood control projects po, mga kabida, kung andyan nang talaga yan. Okay? Siguro po, kung meron mang mga pagbaha po, pero minimal, mga kabida, no? Sana po yung 1 trillion pesos po na budget po ng DPWH. Sana po yun. Diba? Baka po yung more than 1 trillion pesos po, mga kabida, na budget po ng DPWH, baka halos lahat po dyan, yung pork barrel po ng mga mambabatas po natin, ano? Yun kasi yung ibinulgar po ni Lacson, eh. Okay? Na meron pong billions of pesos na natanggap ito pong mga kongresista po natin, ano? Hindi lang po kongresista, pati yung mga senador. Pero mas malaki yung nasa House of Representatives po, mga kabida. Mantakin nyo. Umabot po ng 15 billion pesos yung isang kongresista po. Okay? And most likely, yung iba billions of pesos pa rin, pero mas mababa po dun ho sa 15 billion pesos po, mga kabida. Mantakin nyo yan, ano? Ang laki po. Diba? Tapos dito ho sa Senado po, nasa 5 to 10 billion pesos po, ano? Mga kabida. And for sure, okay, kung meron man pong mas mababa po sa 10, baka po nasa 5 lang. Pero billions of pesos pa rin, yung pork barrel, ano? Mga kabida. Sa isang taon po yan, ha? Sa isang taon po yan. Kasi daw, napabilang po daw yan, mga kabida, according to Senator Lacson, doon po sa 2025 General Appropriations Act. Kaya nagtataka ho tayo kung bakit po may mga budget po na kinaltas, mga kabida. Okay, kinuha yung mga budget like sa PhilHealth. Okay, at iba pang mga allocations na supposedly may gagamitin sana, ano? O may magamit sana po, mga kabida, pero wala. Kasi wala kinuha na po ibinalik daw dun sa National Treasury po, ano, mga kabida. Kasi may gusto daw paggagamitan daw yung budget na yon, ano? Diba? Itong flood control projects napaka-importante po ito, mga kabida, kasi yun nga dito sa Pilipinas, although tropical country po tayo, ano, pero kalimitan po may mga pagbaha po, ano, na nangyayari po sa Pilipinas po, mga kabida. Kaya nararapat po na bigyan po ng pansin at focus ito pong paggawa po ng flood control, mga kabida, sa iba't ibang bahagi po ng Pilipinas. Kaso lang po parang wala ano. Wala ho tayong narinig at walang ipinakita po na accomplished na flood control projects, mga kabida, ito pong Marcos administration. Mantakin nyo 4,700 po yun. Nasaan na po yun? Siguro deserve po natin na malaman kung saan po yun, ano? Because we are taxpayers po, ano? Nagbayad po tayo ng buwis, mga kabida. Dapat ipaalam yan. And hopefully, sa darating po na State of the Nation address po ng Pangulo, ano, this coming July 28, sana mapabilang po yan sa magiging announcement po ng Pangulo, ano? Ito pong flood control projects, mga kabida. Resulta po yan, ha? Hindi po itatayo pa lang. Dapat resulta na po yan. Kung meron ba. At dito ho sa possible pagbigay po ng resulta, dapat isa-isahin po natin kung saan. Magbigay po ng pangalan. Magbigay po ng lugar. Baka kagaya na naman po ito doon ho sa sinabi po ni Undersecretary Claire Castro po, mga kabida, no? Na 4,027 po na mga barangay sa buong Pilipinas na dineklarang drug-free. Pero wala naman po siyang ipinakita o binanggit ng mga pangalan po ng mga barangays po doon, ano? Numbers lang po kung ilan barangay ang nandun, ano? Na dineklarang drug-free po, mga kabida. Kaya kung gusto po tayo ng transparency, dapat kumpleto. Okay? Kumpleto po mula sa location po ng proyekto, okay, kung saan yung proyekto na yon, ano, at ilan yung accomplished, at ilan po yung hindi pa po nagawa, at ilan yung ginagawa pa po, mga kabida, na proyekto po, ano.
itong flood control po mga kabida na pinamumunuan po ng Department of Public Works and Highways. So, yun lang po, para po sa inyo, ano po ang inyong pananaw at opinion ho dito? Please comment down mga kabida. Para ho sa mga hindi pa po subscribers sa akin channel, please subscribe. Just click the subscribe button, click the notification bell, click all para updated po kayo sa aking mga uploads. Maraming salamat po sa inyo lahat.